Magandang araw sa lahat ng aking mga taga-subaybay ng programang Bread of Life. Muli po ang inyong kaibigan, kapatid, kamanggagawa kay Kristo Jesus, Evangelist Rodrigo Bacos. Bumabati po sa inyo ng isang maalab na pagbati sa ngalan po ng ating Panginoon. So, tayo po ay nag-record ng video para po sa atin pong dapat ay live, pero dahil po sa masama po ang panahon dito po sa lugar na aking kinalalagyan at mahirap pong pumunta sa lugar na may signal, ay minabuti ko na lang po na magsagawa ng isang video record para po i-play sa araw po ng bukas. Kaya po ito po ay atin pong ginanap dito po sa akin pong dito po sa resort na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa Calaguas Island, na kung saan ay napakasungit po ng panahon. Gayunpaman ay atin pong pinagsikapan na makapagsagawa po ng record na ito para po patuloy kayong abutin at hatidan ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng atin pong programang Bread of Life. At kung kayo po ay nasa inyong mga lugar na kinalalagyan sa saan mang bansa, anumang oras mayroon kayo dyan, isang mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo, sa ating mga taga-subaybay dyan sa lugar ng Amerika, dyan po sa partiho ng California, San Francisco, San Bruno, dyan sa Hayward, sa San Jose, sa Fresno at sa Sacramento. Sa iba pang mga lugar ng Amerika, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. At dyan naman po sa atin pong mga taga-subaybay sa lugar ng Canada, sa Vancouver at sa iba't iba pang lugar ng Canada, saan man kayo naroon, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At ganun din po sa atin pong mga taga-subaybay po sa Korea, sa Seoul, sa Jeju Island, sa Busan, magandang araw po sa inyo dyan. At ganun din po sa atin pong mga taga-subaybay po sa lugar po ng Japan. Saan mang lugar kayo ng Japan, sa Ikihara, sa Tokyo, Yokohama, Kawasaki, Chiba, Ichihara, o saan mang lugar dyan sa Japan. Magandang araw po sa inyo. At sa ating mga taga-subaybay po sa lugar po ng Singapore, kay Sister Julie, magandang araw dyan sa iyo sa Singapore. At sa ating pong taga-subaybay din sa lugar po ng China, sa Hong Kong, sa Macau, sa Shanghai, sa iba pang lugar ng China na maabot ng video record na ito, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyo. At sa atin din pong mga taga-subaybay at mga taga-pakinig sa iba pang mga bansa, dyan po sa Australia, dyan po sa Cyprus, sa iba pang mga bansa, hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan. Basta't ako po ay bumabati sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon. At muli, ako'y nagagalak na muling magsagawa ng pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Facebook, sa pamamagitan ng aking YouTube channel. At umaasa po ako na ang video ito ay inyo pong mapapanood at inyo pong pakikinggan ang mensahe na aking ihatid sa pamamagitan ng video record na ito. So, inaasahan ko rin po yung ating mga taga-subaybay dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, mapagpalang araw po sa inyo at umaasa po ako na ako isasamahan ninyo sa akin pagsasaimpapawid sa pamamagitan ng video record na ito ng pangangaral po ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nais ko pong i-share sa inyo yung isang topic patungkol po sa prinsipyo ni Apostol Pablo. Bakit siya naging isang matagumpay na apostol ng ating Panginoon? Hallelujah. So, kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, buksan po ninyo ang aklat ng Pilipos, kabanatang 3, talatang 12 hanggang 15, na kung saan po sa bahaging ito ng kasulatan ay ganito po ang ating mababasa. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap.
Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Tayo muna po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ni Jesus, idinadalangin ko ang lahat ng aking mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life at ang iba pang makakapanood ng video record na ito. I-bless po ninyo ang bawat isa. Sa likod man ng masungit na panahon dito sa Calagwas Island ay nagpupursigi po ang iyong lingkod na magampanan ang tungkuling iniatang mo sa akin bilang tagapangaral ng iyong salita. Dalangin ko po na ang aking mga tagapakinig ay patuloy niyong buksan ang kanilang puso at ang kanilang isipan upang sa panunod nila ng bidyong ito ay ganap silang mapagpala, mapalakas at mapaunlad ang kanilang buhay pananampalataya. Salamat Panginoon sa pribilehiyo na mangaral ng iyong salita. Salamat po sa mga pagpapalang espiritual. Salamat po sa pagkaing espiritual na nagpapalakas, nagpapatatag at nagpapaunlad ng aming buhay espiritual. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So, purihin po natin, pasalamatan ng ating Panginoon na muli nabasa po natin ang bahaging ito ng kasulatan na napakaganda po nito sapagkat ito po ay pinanindigan ni Apostol Pablo sa kanyang buhay kung ba't siya po ay naging matagumpay bilang alagad ng Panginoon, ay masasabi ko po na mayroon siyang prinsipyo na pinanghawakan sa kanyang buhay. Ano pong prinsipyo itong kanyang pinanghawakan? Sabi niya po sa bahagi ng kasulatang ating binasa, hindi ko pa natupad ang lahat ng bagay na ito. Hindi ko rin sinasabing ako ay perfect na o ganap na ako. Pero ako ikay nagsisikap na kung ano ang layunin ng Diyos sa pagkatawag niya sa akin, iyon ay magkaroon ng katuparan. Wow! Ang ganda po ng pananalitang ito. So, ang paksang pag-uusapan natin ay tungkol po sa prinsipyo ni Pablo. Kung ba't siya po ay naging matagumpay sa kanyang pagiging isang apostol ng Panginoon. Bakit ko po masabi pong nagisiyang matagumpay? Dahil po, isipin po ninyo, bagamat marami siyang mga pinagdaanan, persecution, at si Pablo po ay alam naman po natin, bago siya naging apostol ng Panginoon, siya po ay isang masugid na taga-usig ng mga apostolis nung una dahil hindi pa niya kilala ang Panginoon. Pero na-encounter niya si Jesus nung siya ay mayroong misyon. May mission order siya na hawak na galing sa mga pinuno ng bayan na lupigin, usigin ang mga Kristiyano. So, habang siya ay naglalakbay doon sa daang Damasco sapagkat gusto niyang puntahan kung saang mga lugar nandun ang mga Kristiyano sapagkat nagsikalat na ang mga Kristiyano dahil sa matinding persecution ng panahong yaon, ay kanyang gustong sundan ito at sila ay dakpin o kaya ay parusahan. Pero habang siya naglalakbay doon sa daang Damasco, ay na-encounter niya si Jesus, nakarinig siya ng isang tinig mula sa langit at nakakita siya ng nakasisilaw na liwanag. At dahil doon ay naranasan po ni Pablo yung bumagsak at siya po ay nabulag. Nahulog siya sa kabayo at nabulag. At dahil doon ay nangapa siya, 3 araw siyang hindi nakakita. Pero merong isang alagad ng Panginoon na inutusan ng Panginoon na ipanalangin si Pablo at nung ipag-pray siya, tila ba may mga kaliskis na natanggal doon sa kanyang mga mata at siya ay nakakita. Mula nang siya ay makakita, siya po ay naginang pursigido sa pangangaral. Hindi na niya po pinersecute ang mga Kristiyano, kundi siya po ay talagang naging pursigido ng gampanan ang kanyang ang tungkulin ng isang apostol. At sa bahagi po ng kasulatan, makikita po natin na napakarami niya pong sinulat. Mula sa aklat ng mga taga-Roma hanggang sa Pilimon, siya po ang sumulat niyan. At isa po sa paborito kong sulat niya ay itong sa aklat ng Filipos na kung saan ay inilalahad niya ang kanyang mga prinsipyo. Bakit po siya naging matagumpay bilang isang alagad, bilang apostolis ng ating Panginoon. Ang dahilan po ay sabi niya,
kahit hindi ako perfect, hindi pa ako ganap, hindi pa ako nakatupad ng lahat ng bagay na ito, unang lahat ng mga alituntunin ng Panginoon, pero ako ay porsigido, nagsisikap ako. So alam po ninyo, napakaganda po na tayo pong mga mananampalataya ay nagsisikap para sa Panginoon. Isa sa pinakamagandang katangian po ng mananampalataya ay yung siya po ay maging masikap. Kasi po sabi nga sa taong masikap, pag sinabi pong masikap, matyaga yan, masipag sa gawain ng Panginoon. Talaga pong naniniwala po ako na iuunol ng Diyos ang iyong pagpapagal, kung ano man ang iyong mga kahinaan, kung ano man ang iyong mga pagkukulang, ang Diyos ay laging gagawa ng kaparaanan para punan yan, para ikaw ay suportahan, tulungan, para ikaw ay magtagumpay. Kasi tuwang-tuwa ang Diyos sa mga taong masikap at porsigido na makaganap ng gawaing ipinagagawa niya. Kaya nga, yan din po ang aking prinsipyo na pinangahawakan, na kahit na po nagkaroon tayo ng pandemic, ang hirap na pong magmisyon, pumunta sa iba-ibang lugar, dahil missionary po ako, evangelist po ako, ang hirap na pong mag-ikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa iba't ibang bansa, dahil nga po sa panahon ng pandemic, lockdown dito, lockdown doon, at dahil nga po sa mga quarantine na pag pumasok ka sa kabilang probinsya o pumunta ka sa isang syudad, iko-quarantine ka doon, talaga pong napakahirap na magampanan itong gawain ng pagiging isang ibanghilista. Kung kaya't ako'y binigyan ng Diyos ng wisdom na magsagawa na lang ng mga live streaming o pagre-record ng video na katulad dito po sa lugar na aking kinalalagyan, talaga pong mahirap po sapagkat ito pong Calaguas Island, mahirap po ang signal dito at tatawid pa ako ng dagat o maglalakad po ako sa mahirap na daan para po makapunta doon sa lugar na may wifi. Pero ganun pa man, nagkaroon po ako ng kaisipan at ideya, dahil din po sa advice ng ilang mga kasama ko at kaibigan ko, na pwede namang mag-record at pagkatapos ay dadalhin lang doon sa lugar na may signal at doon ay i-upload para mapapanood pa rin yung aking pangangaral. At ito na nga po ang ating ginagawa ngayon. Yung pagiging porsigido na ipangaral ang salita ng Diyos, lahat ng paraan gagawin natin. Kasi pag ang tao gustong magpagamit, pagka po ikaw ay talagang laan at porsigido kang magpagamit sa gawain ng Panginoon, laging gagawa ka ng paraan. Pero yung taong tamad maglingkod at ayaw magpagamit, excuse me po, sila po ay mayroong dahilan. Ayan. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Purihin ang Panginoon. At tayo ay hindi kabilang doon sa ayaw. Tayo ay yung taong porsigido na gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Kaya, para tayo po ay maging matagumpay sa ating buhay Kristiyano, isa sa magandang katangian po natin ay yung tayo po'y maging porsigido sa gawain ng Panginoon. Anumang paraan gawin natin para magampanan natin kung ano yung gawain iniaatang sa atin ng Panginoon. At dapat doon po tayo talagang nakatuon. Ito po ay talagang pinaglalaanan natin ng panahon, pinaglalaanan ng oras, at kung kinakailangan ay ito po ay pagkagastusan natin para patuloy po nating magampanan. Sapagkat iyan ang katangian ni Pablo na nagdala sa kanya para siya ay maging isang matagumpay na apostol. Na ang sabi niya, hindi man ako ganap, hindi pa ako nakatupad ng lahat ng bagay na ito, pero ako ay kay nagsisikap na matupad kung ano ang layunin ng Diyos sa pagkatawag niya sa buhay ko. So ito po yung unang puntos na gusto kong ipakita sa inyo sa pagiging matagumpay sa buhay Kristiyano. Itong prinsipyo na ito ni Apostol Pablo, yung pagiging porsigido, yung pagiging masikap, yung pagiging masipag. Sapagkat siya rin ang nagsulat doon sa unang Korinto 15:58, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, sapagkat ang inyong pagpapagal ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. Amen! Purihin po ang Diyos. At pangalawa, ang sabi doon, siya ay porsigido at siya ay laging nagpapatuloy. Makikita naman po natin yan pagdating po sa talatang 14
Dito po sa Filipos 3, sa talatang 14, makikita natin, sabi niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpalan ang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So si Apostol Pablo, hindi lang siya masipag, hindi lang siya pursigido, kung hindi tuloy-tuloy niya itong ginagawa. Kasi may mga tao po, minsan, yung paglilingkod, ningas kugon kung tawagin. Pag sinabing ningas kugon, ay hindi po ito tuloy-tuloy. May panahon na masigla, may panahong tinatamad, may panahong ayaw magpagamit, ayaw mag-serve kay Lord. So, si Pablo, ang sabi niya dito, hindi, ako'y nagiging mapagpatuloy. Napaka-importante po nito. Yung taong porsigidong magpagamit sa Diyos, anuman ang mangyari, anuman ang problema, anuman ang pagsubok, anuman kahirapan, anuman kawalan, hindi siya hihinto, magpapatuloy at magpapatuloy siya. Dahil ang magpatuloy hanggang wakas, siya ang maliligtas. Amen. Kasing kahulugan niya ng sinabi doon sa Mateo 24:13, ang magpatuloy hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So, ibig sabihin, yung tayo po ay tiis na anuman pagdaanan, anuman karanasan, anuman ang mga trials, anuman ang mga problema, anuman mga negative circumstances, never tayo na give up, kundi tulad ni Apostol Pablo, tayo ay maging mapagpatuloy. Huwag tayong maging ningas kugon sa pananampalataya. At huwag yung kung kailan lang tayo nasa mood. Alam po ninyo, pag sinabi pong nasa pananampalataya, hindi nakadepende sa pakiramdam, ay wala ako sa mood. Masama pakiramdam ko, kaya ayaw kong magpagamit sa Panginoon. Ayaw kong pumunta sa prayer meeting. Ayaw kong umattend sa Bible study. Ayaw kong mag-share ng word ni Lord. Ayaw kong mangaral. Kasi iba ang pakiramdam ko ngayon. So minsan, hindi tayo dapat dumipindi sa pakiramdam. Sabi ko nga, pag ang tao kasi pursigido at talagang gusto niyang magpagamit sa Panginoon, lahat ng paraan gagawin niya eh. Maliban lang doon sa mga sitwasyon na katulad ng aking pinagdaanan, na na-injured yung pa ako, nasugatan ako, hindi ako pwedeng pumunta sa lugar na may signal. Nagre-record tayo sa pamagitan ng video. So, nung nakaraan, hindi naman po tayo talaga makapag-live sapagkat hirap naman po makakita yung mata ko. Tulo po ng luha dahil po natamaan po ng buhangin ng bato habang ako po ay mayroon pong ginagawa dito po sa tiris ng building na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon dito sa Calagwas. So, basta po pupwede at may paraan, dapat ay tuloy-tuloy tayo magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kasi nga po, pinanggit ko po nung nakaraang pangangaral ko, yung kaaway natin, double time na nagtatrabaho para magsira, para magwasak, para pumatay, para nakawin ng mga tao. Tuloy-tuloy na nagtatrabaho, hindi humihinto. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, lagi tayong maging mapagpatuloy, anumang sitwasyon, huwag tayong give up. At pag nakita ng Panginoon yung ganitong katangian natin, walang dahilan para hindi niya tayo pagpalain, walang dahilan para hindi niya tayo samahan, walang dahilan para hindi niya tayo pagtagumpayin sa ating mabuting adhikain, sa ating mabuting layunin. Amen po, mga kapatid, mga kamanggagawa. So, sige lang tayo, sige lang. Kung hindi ka man isang mangangaral at ikaw ay nasa prayer intercessory group o ikaw ay nasa choir, ang iyong ministry ay miyembro ka ng banda, o ikaw ay isang tagapayo, o ang ministry mo ay pagkakaloob. Kasi iba-iba tayo ng talent iba-iba yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Kung ang ministry mo ay pagtulong, so patuloy mong gampanan kung ano yung ministry mong kayang gampanan sa harapan ng Panginoon. Sa abot ng kakayanan mo, sa abot ng resources na nasa iyo, sa lahat ng paraan na pwede mong gawin mo para makapagpatuloy kang magpapagamit sa gawain ng Panginoon sa paraan na kung saan doon ka tinawag. Kasi tayo may iba't ibang pagkatawag.
bilang mananampalataya. O ako bilang tinawag na tagapangaral at mangangaral ng Ebanghelyo, bilang isang Ebanghelista, abay talagang pinagsisikapan ko ito na ito'y patuloy kong magampanan, patuloy ko itong magawa. So kahit anong problema, kahit anong kahirapan, kahit ano pang mga pagsubok, sakit, karamdaman, kawalan, ay ako hindi humihinto. Bakit? Ay alam ko yung prinsipyo na yung umaayaw, hindi nagwawagi. Yung nagwawagi, hindi umaayaw. Na ang ibig sabihin, mapagpatuloy siya. Mapagpatuloy siya. Kaya nga po, itong mga prinsipyong ito, napakaganda. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapatuloy tungo doon sa hangganan. Kasi po tayong mga mananampalataya, mayroon po tayong destiny. Mayroon po tayong finish line na dapat marating. Na hanggat hindi natin nararating yun, sige lang tayo ng sige. Yung destiny po natin, yung hangganan ng pagkatawag ng Diyos. Hanggat buhay tayo, tayo'y dapat ay umaabante. Ayaw ng Diyos na tayo bilang mananampalataya, lumalakad tayo pa atras. Dahil nga, yung nangangayaw, yung nanghihinawa, yung napapagod at nagsasawa, ay wala kang makakamit na gantimpala. Ang nagkakamit lang ng gantimpala, yung nagpapatuloy. Amen. Parang katulad nga yan sa mga nasa marathon. So, inihambing tayo ni Apostol Pablo sa mga mananakbo o marathon player doon sa 1 Corinthians doon sa isang bahagi ng 1 Corinthians 9:24 ay binanggit niyang halimbawa itong marathon player na tayo ay kabilang sa mga mananakbo at tayo ay tumatakbo tungo sa isang tiyak na direksyon at tiyak na destinasyon. At hindi tayo dapat sumuko, hindi tayo dapat na umayaw kahit tayo madulas, kahit tayo mapilayan, kahit tayo bumagsak. Dapat kung ilang beses ka bumagsak, ganun ka kadalas bumangon at magpapatuloy ka hanggat hindi ka nakakarating doon sa destiny. Sa natural na takbuhan, pag ikaw kulelat na, sumali ka sa marathon player, kulelat ka na, kahuli-hulihan ka na, o kaya ikaw ay kung halimbawa 1,000, ikaw ay pang 100 na, pang 200 ka na sa linya ng takbuhan, wala ka nang minsan maasahan na premyo, napagod ka lang. Pero sa Panginoon iba, sa Panginoon, kahit nauuna ka, nahuhuli ka dahil may nauuna at nahuhuli, ang importante sa Panginoon, nakarating ka doon sa hangganan o destiny ng iyong takbuhing sa buhay Kristiyano. Pag nakarating ka doon, nandun si Kristo, nag-aabang at hinihintay ka lang niya na makarating doon para ibigay yung gantimpala para sa'yo. Ayan. So, kaya wala tayong talo dito kahit tayo nahirapan, kahit tayo nasusugatan, kahit tayo nagkakaroon ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema, maraming mga demonic attack, maraming mga masasalimuot na pangyayari, nangyayari sa buhay natin. Hindi maging dahilan yan para tayo huminto sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga ni Apostol Pablo din, siya din na nagsabi diyan, sino ikaw makakapagpahiwalay sa pag-ibig natin kay Kristo? Roma 8:31. Sino bang makakapagpahiwalay sa atin? Ang kapighatian ba? Ang kahirapan ba? Ang pag-uusik? Ano mang mga bagay sa kasalukuyan ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay mapahinto at maihiwalay sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kahit na po ang ano pa mang mga pangyayari na nangyayari ay hindi dapat maging dahilan yan. At kuminsan dapat makita natin na may mga pangyayari na pinapangyari ng Diyos para i-test tayo kung gaano tayo kapursigido na sumunod at maglingkod sa Kanya. Kaya, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Ang nagwawagi, hindi umaayaw. Go forward. Magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Huwag tayong hihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa anumang gawain na kaya nating i-contribute para sa gawain niya, gawin po natin. Sabi ko sa inyo, iba-iba tayo ng kaloob. Mayroong tinawag sa music ministry, mayroong tinawag na mananalangin, mayroon namang tinawag na tagatulong lang. Hindi siya marunong mag-preach.
Hindi siya magaling mangaral. Wala siyang kakayanan. Pero mayroon naman siyang blessing na tinatanggap na pwede naman siyang gamitin sa larangan ng pagbibigay. Ayan. At salamat doon sa mga kapatiran na talagang hinihipo din ng Diyos para magbigay at tumulong sa gawain ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Kung anong kaloob at kakayanan ang nasa atin, patuloy nating ipagamit at ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala ayon sa ating pagtatrabaho sa Kanya. Amen. Purihin ang Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapatuloy tungo sa hangganan. Isa pa sa magandang katangian niya, bukod sa siya ay porsigido, siya po ay talaga pong hindi humihinto. Go forward siya. Nagpapatuloy siya. Nagpapatuloy siya. At ang magandang sinabi niya po sa mga bahagi pang ito ng kasulatan, pagdating po dito sa verse 15, ganyan ang dapat na maging isipan ng mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong paniniwala, ito'y ipapaunawa sa inyo ng Diyos. So ang ibig sabihin, si Apostol Pablo nagpapatuloy siya tungo doon sa tinatawag na spiritual maturity. So, mayroon tayong destiny, at yung destiny mararating natin kapag tayo umabot doon sa tinatawag na spiritual maturity. Bakit po pumasok yung spiritual maturity? Ang sabi niya doon ay, ganito ang dapat na maging pananaw ninyo, paniniwala ninyo, maging prinsipyo ninyo, kung kayo ay matatag na sa pananampalataya. Ganyan ang dapat na maging kaisipan ninyo. Ang ibig pong sabihin noon, yung taong nakaabot sa tinatawag na spiritual maturity, na yun ay dapat makaabot tayo sa spiritual maturity, iyan yung makakarating doon sa destiny. Yung destiny, hangganan ng pagkatawag ng Diyos. At iyan yung tao na magtatagumpay sa anumang hamon, sa anumang bagyo, sa anumang pakikipagbaka sa buhay na ito, siya po ay magtatagumpay. Kung ang prinsipyo ni Apostol Pablo ang kanyang pangahawakan. Napaka-importante yun. Mag-matured po tayo. Kasi po, pag matured ang kaisipan natin sa buhay pananampalataya, malawak ang ating pangunawa, malawak ang ating pananaw. Hindi tayo maging judgmental. Hindi tayo yung mga tao na reklamador. Hindi tayo yung mga taong hindi nakukontento na laging nagrereklamo sa Diyos. Kapag ikaw ay matured na sa pananampalataya, anumang nangyayari, anumang pangyayari, matututunan mong pasalamatan ang Diyos, i-appreciate mo, tatanggapin mo na maluwag sa iyong kalooban, at sasabihin mo, Lord, thank you sa lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa. Kaya mong magpasalamat, sapagkat si Pablo rin ang nagsabi, Efesos 5:20, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa atin dahil ito ang kalooban niya. Hindi yan magagawa ng tao kung hindi pa siya nakaabot sa tinatawag na spiritual maturity. Kaya sabi niya doon sa verse 15, dapat ganito ang inyong maging kaisipan. Kayong mga matatag na sa pananampalataya, ito ang dapat maging prinsipyo at pananaw ninyo. Kayo na mga nag-matured na. Kaya nga, lahat tayo ay dapat po mag-matured sa ating buhay pananampalataya. Kasi tatlong klase ang Kristiyano eh. Isang baby Christian. Pag sinabing baby Christian, yun nagpapasimula. Di wala pang masyadong alam yan. Alam niya naman, pag baby, so minsan umiiyak ng walang dahilan. Minsan sariling tae niya, nilalamukos niya. Minsan gusto laging kakargahin. Kung nagsisimula ng maglakad, gusto'y laging aalalayan. Pag nadapa, hindi niya kayang bumangon. Ay, baby! Ganon yung mga nagpapasimulang Kristiyano. Mga hindi matured sa pananampalataya. Inaalalayan yan ng mga matured na. Pangalawang Kristiyano, yung tumagal na sa kanyang buhay Kristiyano, pero hindi siya lumago. Ang tawag doon, immature Christian. Yung matagal na siyang mananampalataya, pero yung attitude ng isang mananampalataya, hindi sa kanya makita. Kaya immature, hindi siya lumago. Yung sabi ni Apostol Pablo, dapat mga tagapagturo na, pero kailangan pang turuan ng mga simulaing aral ni Kristo, hindi lumago eh.
Eh sabi nga, dapat pagkain matigas na ang kainin ninyo, pero gusto ninyo lagi pa rin kayong gagatasin. Hindi nga lumago eh. Ito yung tinatawag na immature. Yung pangatlong Kristiyano ay yung nakaabot doon sa tinatawag na spiritual maturity, nag-matured. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo, dapat ang kaisipan ninyo ay ganito. Maging matured kayo, ang ibig niyang sabihin. O, kita po ninyo, ano po yung binibigyan din niya? Dapat porsigido. Number 1 yon. Kahit may kahinaan siya, kahit hindi pa niya natupad ang lahat ng mga alituntunin ng Panginoon, pero siya ay porsigido. Yan ang napakagandang katangian. Ano yung pangalawang binanggit doon? Hindi siya humihinto. Nagpapatuloy siya anumang sitwasyon. Kung ano yung gift, kung ano yung kaloob ng Diyos sa kanya, tuloy-tuloy niya lang itong ginagampanan. Patuloy niya itong nilalakaran. Patuloy siyang nagpapagamit kahit ano pa ang kanyang maranasan at nararanasan. At yung pangatlong binabanggit doon na sinabi ni Pablo, dapat mag-matured kayo. Mag-matured kayo. Ito ang pananaw ng taong magiging matagumpay sa buhay. Tulad ni Pablo, siya po ay naging matagumpay. Hindi po siya huminto kahit na po anong pang pag-uusig, kahit na siya ay binato, kahit na siya po ay nagkagutom-gutom, na padpad sa mga pulo, pinirsecute, binato, ang dami pang mga problema hanggang sa siya ay pinugutan ng ulo, hindi siya gumibap sa pananampalataya. Kaya masasabi natin na si Pablo ay napakagandang ehemplo at huwaran pagdating sa katagumpayan sa buhay Kristiyano. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Hapon po kasi ngayon dito sa kinalalagyan ko. At sa makakapanood bukas ng umaga, magandang umaga po. At sa iba pang mga bansa, anumang oras mayroon kayo na mapanood nyo ang bidyong ito, mapagpalang araw ang pagbati ko sa inyong lahat. At salamat po sa patuloy na paglalaan ninyo ng oras na makinig sa aking pangangaral sa programang ito ng Bread of Life. At alam ko po na ito ay kasangkapan ng Diyos upang kayo abutin saan mang lugar kayo naroon. Salamat po sa mga taga-subaybay natin at laging nag-aabang ng programa ng Bread of Life. Pasensya na po na hindi ko po talaga maituloy-tuloy, pero ako po'y nagsisikap na ito po'y maituloy-tuloy. At nananalangin po tayo na magkaroon na po tayo ng wifi dito sa lugar na ating kinalalagyan. At kapag ito'y pinagkaloob sa atin ng Diyos, sabi ko sa inyo, kahit araw-gabi, mangangaral tayo kung kinakailangan para lang kayo ay patuloy na abutin at hatdan ng tinapay ng buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos, pagpalain po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa maikling oras na inyo pong pakikinig at alam ko po ang mensaheng ito ay nagdulot sa inyo ng encouragement. At sa ating mga prayer requests at mga pangangailangan, sama-sama po tayong lumapit sa Diyos at maniwala po tayo na saan man tayo naroon, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi po tayo abutin. So kung ano man ang inyong mga kahilingan at prayer request sa Panginoon, sige po, sambitin po ninyo, iyukod ninyo ang inyong ulo at sa maikling pananalita, sabihin po ninyo ang inyong kahilingan at tayo po ay darako na po sa pananalangin. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Mahal na Diyos, ang maraming makapangyarihan sa lahat. Narito po ang aking mga tagapakinig sa programa ng Bread of Life. Sila na naglanang oras para manood at makinig sa bidyong ito. Idinadalangin ko po ano man ang kanilang mga karaingan, pangangailangan, mga prayer request sa iyo. Katagpuin mo sila ayon sa kanilang pangangailangan. Yung mga may sakit na gusto po nila maranasan ang himala ng kagalingan. Iunat po ninyong iyong mapagpalang kamay. Touch everyone. Give us a miracle healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa anumang sakit yan, sa ulo man, sa puso, sa atay, sa bituka, sa baga, sa balat, sa buto, rayuma, arthritis, rangkaso man yan, diabetes, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng miracle healing at sa himala at biyaya mo, Panginoon, naniwala kami na walang sakit na di mo kayang pagalingin. Salamat, Panginoon, sa iyong himala. At gayon din, Panginoon, kami nananalangin
para po sa mga iba pang pangangailangang material o pinansyal, kayo pa rin ang Diyos na aming inaasahan na patuloy na magpupuno ng lahat ng aming mga kakulangan at pangangailangan sa buhay. Patuloy mong buksan ang durungawan ng iyong kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala upang suplayan kami kung ano ang pangangailangan namin. Salamat o Diyos sa probisyon, salamat sa pagtugon mo, salamat sa mga taong ginagamit mo para po huwag kaming magkulang sa aming pangangailangan sa araw-araw. Gayon din o Diyos sa mga panalangin at prayer request, sa mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, o ano pa mang problema, maging sa trabaho o hanap buhay. Ama, buksan mo nawa ang durungawan ng iyong langit at iunat po ninyong iyong mapagpalang kamay upang abutin at katagpuin ang bawat mga tagapakinig ko at taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life. Patuloy po kayong magpakayag saan man dako lugar sila naroon, sapagkat kami naniwala na hindi maikli ang iyong kamay para hindi kami maabot. Salamat o Diyos sa masaganang biyaya at pagpapala. Salamat sa patuloy na pagdinig mo ng aming mga panalangin, ng aming mga karaingan sa iyo. Salamat na hindi ka nagsasawa na kami ay tulungan, na kami suportahan. Salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan, salamat sa pagkain sa araw-araw, salamat sa marami mo pang ginagawa at gagawin pa sa buhay namin. Salamat din sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ng encouragement sa amin na kami ay maging porsigido at maging mapagpatuloy hanggang makaabot kami sa spiritual maturity. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. And amen and amen. Salamat, mahal na tagapakinig at taga-subaybay ng programang Bread of Life. Ako po ay nagagalak na ngayong araw na ito ay makapagpaabot sa inyo ng mensahe mula sa salita ng Panginoon. Muli ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, from Calaguas Island, Binsons, Camarines Norte. Sa Diyos ang kapurihan. Purihin ang Panginoon.